Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Mama. Na-miss ko kayong lahat. Kakauwi lang namin itong nakaraang Biyernes. Kahapon po nagpahinga pa ako at ngayong linggo medyo energized na tayo. Mag-a-upload na tayo ng video. Ito nga po, no? At marami akong kwento galing sa Russia. Uunti-untiin ko na lang pong i-upload sa Facebook Kamatyas para dun yung makita yung kwento at yung mga games na nakuhanan ko ng video doon. Ngayon naman po, dahil itong dalawang ito ay talagang matindi. 12-year-old Faustino Oro, katsa-champion lang nitong nakaraan, nakakuha na ng first Grandmaster norm niya, maraming pinisak na mga Grandmasters, at ito namang si Anish Giri ay talagang matunog na matunog. Pasok sa candidates dahil chinampion niya ang FIDE Grand Swiss. At dahil superstar itong dalawang ito, abay talagang kinausap sila ng Internet Chess Club para magkaroon ng mini match lang naman na rapid at natupad na nga po. Tapos na ang match na to. Sino ba ang nanalo? Talaga bang mainit na itong batang ito na si Fausti o itong si Giri ay mamamayagpag dahil sa kanyang pagkalakas? Veterano ay talaga. O yan po, no? 4 games ang i-analyze natin. Pakipagtyagaan nyo po, pakitapusin nyo mga kamatyas. Makabawi-bawi man lang ako na ang tagal nating walang upload dahil bawal ang YouTube sa Russia. At mahina rin yung internet. Hindi ako makapag-upload talaga. Pasensya na po. Okay, game 1, white dito si Fausti ang ginawa, nag-E4. Nag-C5. Yun nga lang po, hindi natin captured yung time dito, di natin makikita. Pero rapid dito eh. Nag-Sicilian, mainline, si Giri at binuksan naman ni Fausti ang variation with D4. Yan, lagi na nating nakikita at itinira ang legendary Sicilian Najdorf. Naku, panahon pa nila Kasparov, Bobby Fischer, Najdorf na yan. Bishop E3, nag-English attack variation naman si Fausti at agad inistorbo ni Giri ng knight yung bishop na yan at ayun, tumatakbo talaga yan. Siyempre po, hindi basta-basta pinapakain ng bishop sa knight ng ganun-ganun lang. At hinabol pa rin ng pawn, Bishop H4 atras, G5 hinabol pa rin, Bishop G3. Kaya po hinabol para makatempo ng isang tira ang Bishop. Natural yan, mainline theory yan, bookline. Nag-H3 para paalisin na ang knight at umatras knight F6. At nag-Bishop E2, develop lang syempre para makakapag-castling na at nag-Queen B6. Nagparamdam kagad si Giri ng mga something-something. Ayun, no? Diba? May nakikita akong knight takes E4, sacrifice, nabubukas ang bishop para magkaroon ng taktika sa knight D4 at meron ding pressure na threat sa B2. Ayan, medyo mabigat yung binitawan ni Giri at dito nag-knight B3 para masolve ang mga problema. Wala nang sacrifice at mahahagip ang knight, wala na ring hanging sa B2. Yan po ang naging solution dito ng batang ito. At nag-bishop E6, okay, develop dahil nawala nga po yung knight at pagkakataon naman ng bishop na makalabas, nag-castling na, nag-knight BD7 at nag-knight D5 ay yung ginitnaan na at nawala po sa talaan ng aklat ang tira na yan. Ibig sabihin, yan po ay novelty mga kamatyas dahil ang nasa libro ay ang mga naganap na may tumira ng King H1 at may tumira ng Rook B1. Yan ang nakarecord dito sa ating big database. Gamit po natin ngayon ay ang board ng Chessbase. Ayan, okay. Pero balik tayo dito sa novelty ni Fausti at kinapture ni Giri. Siyempre, napakalakas ng knight. Pagka ganyan pong nagigitnaan ng kabayo, talagang kinakain na yan. Malakas masyado eh. At nag-knight E4, ayun, talagang di pa rin naubusan ng baon-baon na panggugulo si Giri. May threat sa bishop, may threat sa pawn B2, ayun lang. At dito po, kung mapapansin nyo ang evaluation bar ng board ay lumalamang ng kaunti ang black. Tama ang decision dito ni Giri. Nag-bishop G4, may lalim na rin, ano? Bishop G4, threat ang knight. At nag-rook D8. Malalim na rin tumira ang batang ito. Kasi po dito mga kamatyas, kung kakapturin ang bishop na tipong hindi makakakapture kasi nga po ang lakas-lakas ng pin, di ba? Ang gagawin ay bishop takes D7, king takes D7, at mayroong queen G4 check. Panimpla lang eh. Timplado. At mababawi din naman yung knight. Ayan. Ang galing ano? Tapos yung king, syempre, dahil nagalaw na, di na makakapag-castling. Factor pa rin yan. Yun. O kaya dito ang ginawa ay
Nag-rook D8 muna si Giri para pag kinapture yung knight, may toring nakahanda. At dito nag-queen D3, kinapture, capture, at ayun, bishop takes B2, rook B1, bishop E5. Tumempo muna ng threat sa queen at pag-ilag. Dito po kung magbibilangan tayo, nakakuha ng simpleng isang pawn dito si Giri. Ang challenge dito ni Fausti, dahil one pawn down siya, papaano niya i-compensate? Bibigyan ng kapalit yung isang pawn na nawala sa kanya. Bishop E2 at nag-queen C7, nag-C4. Ayan, tingnan natin. Nag-H5. Ayun. Dahil committed na nga po yung king side ni Giri, pagka ganito po, masagwa na talagang magkakasling dyan kasi nakaganyan na yung pawn eh. Baka mamaya biglang pasabugin yan dyan, malagay sa matinding alanganin ang king kapag nagkasling pa. Kaya dito ay nag-decide na lang si Giri na wala ng kaslingan, manatili ang king niya sa gitna at gamitin na lang yung mga pawns na yan pang pawn storming at maka-atake sa king side. At dito nag-queen to E3, tineret ang pawn sa G5 at nag-rook G8. Ayan, para ipupush, aatake sa king side. At dito nag-rook D1. Okay. So may nakikita po akong threat dito na C5 ni Fausti. Magugulo siya. Pero ang alalahanin niya, kapag nag-push siya ng C5, mawawala ng depensa yung pawn sa D5, maaaring mapingas po yan. Yan. So yan din ang concern, ano? So rook D1, nag-king F8 muna. Naku, dyan kilala si Giri. Yung islog power, ano? Gumanon lang muna, oh. Nag-G3, okay, at pinoproteksyonan lang. Baka mamaya kasi may timing ng bishop F4 na maka-atake sa queen. So yung G3 na yan parang waiting lang din, ano? Prophylactic move lang muna, pag-iingat. At nag-H4, ayan na nga. Umatake na at obligado namang i-close, syempre. Alam nga namang pag kinapture yan, capture, mabubuksan yung rook. Pabor na pabor yun sa black, mga kamatyas. Kaya kailangang mapanatiling sarado ang king side. Nag-knight D7, king G2 at nag-A5. Dito po sa ganitong klaseng endgame, mga kamatyas, hindi basta-basta dapat ipagpalit or i-exchange yung knight. Kasi kapag na-exchange ang knights, ang matitira ay opposite colored bishop. Kahit lamang pa ng isang pawn dito ang black, pag opposite colored bishop, ay ilang beses na po nating na tackle yan, ano? Na talagang maraming drawish na magagawa kahit one pawn down pa. Opposite colored bishop yan eh. Okay, nag-queen E4 at nag-A4, pinaalis muna ang knight, knight D2, pumasok ang knight at nag-queen C2, nag-rook A8. Para ma-secure talaga dito ni Giri na umalis man ang knight niya, hindi mababawi yung isang pawn. Hindi babagsak yung A-pawn. Ayan. At nag-knight F3, tineret ang bishop, umatras. Siyempre, kailangan iiwas yan. Nag-bishop D3, ayan, ino-offer talaga dito ni Fausti, sige, capturein mo na yung bishop. Pero, hindi pinansin kasi hindi naman kailangan capturein. Sa usapang mga kain-kain, dapat pwersado. Kung hindi naman, may option pang iba, di gawin yung ibang option. King G7, ayun na po, umislog na naman, bishop F5. So, in-improve lang ni Fausti yung bishop niya from bishop E2, mas malakas nga naman yung bishop niya sa F5. At nag-king H8, grabe yung maneuver nung king, oh. Nag-rook E1, okay, so pressure lang sa E7 at nag-rook AE8, paghahanda lang, no, na depensa at nag-queen D2, E6, ayun. Kasi dito, mga kamatyas, walang mangyayari kung pakembot-kembot lang ang mga pyesa. Kailangan talagang mag-break si Giri para maramdaman niya, syempre lamang siyang isang pawn. Para maramdaman niya at mapilit niya. Kasi wala mag-aabang-abang lang si Fausti dyan. Tabla, parang gano'n, Kinapture na, capture at nag-bishop E4 at nag-rook F8, queen E3, rook F7, okay? Rook AD1. Ganda ng mga tore ni Fausti, Queen E7 at nag-rook E2. Okay, waiting lang. Nag-rook F8. Ayan na. Unti-unting pormahan lang, mga kamatyas. Nag-battery na. May pressure sa knight, may pressure sa F2. At nag-bishop B1. Umatras muna. Nag-rook G7. Bakit nag-rook G7? Anong plano? Grabing kunat, Rook G7. Nag-rook D2, ayun, inatake at nag-rook D8, depensa, nag-bishop C2. Hindi na rin talaga basta-basta mabigla itong batang ito, no? King G8, rook B1, queen C7, ang lakas mag-waiting din rook B5. Nag-B6, rook B1 ulit.
Queen C6 at nag-King G1 dahil para makaiwas po sa pressure ng pin. At nag-Bishop E7, Knight D4 threat ang Queen, Queen D7 at nag-Rook E2 threat ang Pawn E6 at nag-Bishop F6. Dito po mga kamatyas, inoffer ni Giri ang kaniyang pawn sa E6 pero pag kinapture yan ay sandamakmak na dami ng katakot-takot na pin ang aabutin. Pero pwede na ba mag-Knight takes E6? Boom! Kinapture nga. O parang pwede kasi nakita ko dito mga kamatyas kung ipin man, may capture dyan sa Knight, nakatreat pa sa Queen eh. Diba? Nakatreat po. So, dito po masasabing parang okay lang. Capture, nabawi na ni Fausti. So ito ay opposite colored bishop. So dito Bishop D4, ito na naman ang panibagong tatrabahuin dito ng black para makapagbigay ng pressure. Bishop F5 pero sinarado kagad ni Fausti at wala nang pangarap dyan. Kumbaga nilagyan kagad ng pintuan ang F-file. At nag-A3 muna. Rook B3, Bishop C5. Ayan, para talagang manatiling matigas yung mga pawns na yan. Secure na secure sa pamamagitan ng dark square bishop. At nag-King G2. Ayan, dahil endgame na po ito, unti-unting improvements na ng King. King must be active, ika nga, pagdating sa endgame. Ayan, King F8, Bishop E6 check, King E7, sinugod na ni Giri, Bishop D5, King D7. Ayan, kung tutuusin po dito, slightly better pa nga si Fausti kung makikita nyo yung evaluation bar no? Kasi mas gumanda yung bishop, ang aktibo ng mga tore. Kumpara sa tore ni Giri, mas aktibo kain-kain, gumanon, kain-kain, ayan, gumanon, and bishop takes, gumanon, ganon, ayan. So, dito po, it's a matter of time factor na rin. Yun lang nakapasok yung king. Parang, bakit ganon? Nakapasok, D5? Aba, talaga nga naman. Nang gulo si Giri, Kinain ng pawn, Bishop D6, Bishop, and then B5, gumanon, and galing naman, ang galing-galing. Bakit po nag-Bishop D6? Kasi dito iniisip ko mag-B5 na lang Bakit nag-Bishop D6 dito si Giri? Grabe, napaka-instructive ng endgame na to. Para po hindi maipush. Kasi dito ang gagawin ng puti, talaga pong ipupush yan, ipapakain na para masecure dito ng puti na talagang safe ang pawn sa A2 sa pamamagitan ng malakas na light square bishop. Ibibigay na talaga yung pawn na yan. Pero tinakpan ni Giri. Dahil ang target niya ay atakihin ang pawn A2 sa pamamagitan ng B5, B4, B3, mga ganun. Aba, grabe yung Bishop D6 Bishop B5, push, at nag-Bishop to A4 para ma-secure na yung B3 ay hindi talaga maitutulak. Capture, check, gumanon. So dito naman ang target, pupunta naman yung king dyan, hinarangan ni Fausti, Bishop C5 check, ayun. Pero dito ang tanong, gaano kasigurado dito na magkakaroon ng progress ang black or si Giri? Gaano magkakaroon ng progress? Yun lang, bakit pinapasok doon? Yun ang malaking mali. Dito equal pa siguro naka-pre-move. Dito po kasi ang tira mga kamatyas, King G2, simple lang. King G2, masecure lang na wag makalapit yung king, maproteksyonan yung H3 na tatargetin ng king. Ayun, napatira dito. Pinabayaan. Ayun boss. Threat yung pawn sa H3, makukuha. In-underestimate dito. In-underestimate. Akala niya parang, ayun boss. In-underestimate ni Fausti. Ayun, at dito po, nag-resign. Tabla sana Basta mag-king G2 lang baba, wag palapitin yung black king tabla. Kaso, syempre po, dahil ito ay online sa Internet Chess Club, baka naka-pre-move yung para makatipid sa oras, pinapabalik-balik na lang yung bishop. Yun lang, nung pagpabalik-balik ay nadali ng king F1 hanggang sa bumagsak yung H3. Nanalo pa si Giri sa game 1. Aba, nagulangan siya ni Giri. Kailangan pang magdagdag itong si Fausti ng ibayong pagkaalis to, lalo na sa endgame. Naisahan siya ni Giri. Ito po yung kanilang game number 2. White naman dito si Giri, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Dinirahan ng Ruy Lopez at pinasok ni Fausti ang classic approach. Main line talaga ng Ruy Lopez, nag-castling.
at nag B5, Bishop B3, Bishop B7, D3. Ayan. Considered, ito po yung tinatawag na close variation ng Sicilian. Si Giri kasi makunat talaga eh. Ang hirap tibagin nito. Talagang kung pipili ito ng variation hanggat maaari, gusto niya yung close at semi-close variation lang. Simple yan lang eh. Bishop G5, ayan, pressure sa knight. Nag H6, atras lang. Bishop E7, ayan, para maputol na yung strong pin na inihahatid. At kinapture na, exchange. At dito nag knight C3, tineret ang pawn B5, nag B4. At kinapture na ni Giri yung knight. Para makalundag ng buong buo yung knight sa D5. Yun po yung mga teknikan doon. Ayan, ito po, bookline pa, no? Knight A5, C3, ayun, para pinapakain na yung bishop. Kinapture yung pawn, capture, at nag-knight takes B3, queen takes B3, at ayun, nag-D6. O, dito po mga kamatsas, nawala na, nasagad nila yung libro, no? Nasagad yung libro. O, kumbaga dito ay D6. Hindi ko identify dito kung nasa ng novelty kasi sagad na sagad, ubos yung libro eh. Ubos eh. Pati mainline, ubos. Ayan, so ito po yung kaibahan ng ChessBase sa chess.com. Nakikita kagad yung novelty sa chess.com. Dito sa ChessBase, naubos na yung libro. Hindi natin makita kung saan yung novelty. Pero sa malamang dito, kainin lang yung knight or yung D6 ang novelty dyan. Okay po, maaring ito yung common yung bishop takes D5. Maari lang naman yung D6 ang naging novelty. Okay, balik po tayo dito sa rook A1, nag-bishop takes, ayun, kinapture na, at nag-queen D7. So ito po, equal na naman. Equal na naman, pero si Giri dyan nga magaling sa equal eh. Kumbaga dito ang sinusubok yung pasensya dito ng bata, kung hanggang saan yung pasensya. So lumalabas dito, knight versus bishop mga kamatsas. Knight versus, yun nga lang masasabi kong bad bishop to kasi barado eh. Mas lamang ang Yokabab dito sa mga ikot-ikutan, no? Lamang. Queen E6 at nag-rook A6, Queen D7. Ayun! Boom! Todas, nasacrificean. Naisahan na naman ni Giri. Yun pala kulang dito sa batang ito, yung mga tricks, no? Naisahan na naman. Siya yung bumibigay eh. Ayun, dinipor ni Giri. Queen C6, threat yung pawn sa E4, umilag, pambawi. Queen F5, check muna, G6, knight takes E5. Wala, talagang dire-diretso. 2 pawns up kagad, baliwanag. Bumawi sa pawn C3 at nag-king H2 para masecure na wala ng mga gulo-gulo ng mga check sa ilalim. Nag-H5, Queen E7, tineret ang pawn F7, King G8 at nag-D5, nag-Queen C2, check. Yan, ito po yung isa sa mga mahirap na endgame sa chess. Yung Queen ending sa dami ng mga likot-likot na mga check-check niyan. King G8, Queen F4, at nag-Queen C4, H4, at nag-Queen C5, G3, Queen C4, King G1, King G7. Check ulit, King G8 at nag-King G2. Ayan, hindi pa rin po biro ito kasi isang pawn lang naman ang lamang ng puti. At yung black dito, syempre, may mga check-check din naman kung magpipilit dito ang puti ng mga bukas-bukas. Yun ang kailangan ingatan. Yan. Kaya nag-Queen F3 dito si Giri para makapag-push dito ng E5 at suportado na yung pawn D5. Queen D4 para di makapush ng E5, nag-Queen A3, hinamo na. Grabe Grabe yung endgame na to Talaga? Ha? Nagpa-double pawn, pag kinapture to, parang naninibago ako rito Halimbawa, mag-F6 para walang E5. Mag-King F3. At kapag nag-King F7, may ganun kagad. Itsurang parang double pawn pero hindi rin mapipigilan na maka-break ng E5 dito or mawala yung double pawn ng puti at mararamdaman na yung talagang buong-buong isang pawn. Grabe ang lalim naman ni Giri dun sa endgame na to. Kaya gumanon at gumanyan King F3. Mahirap tong endgame na to. Grabe ang gapang na ginawa dito. Kung may papanalo, grabe gapang. Check. Gumanon, pakain ito, bitin din naman yung pawn C7. Yun. Nag-King E6, grabe. King walk. King walk ang nangyari, grabe. Check, obligado. Queen G5, obligadong capture na yung queen kasi may check dun sa dulo. Ay, grabe. Sukat na sukat yung endgame na to. Siguradong panalo ba to? Ang galing. Ayun, grabe.
What an endgame technique by Anish Giri. King E7. Kasi kung magsi-C5 mga kamatsas, kung gaganyan kasi, may ganun. Mag-King F6 at kung magsi-C4, mas mabilis dito ang puti. C4, tapos mag-G6, ayan, tapos C3, E7, tapos G7, mas mauunang makakapag-ray na dito ang puti. Okay? Yon. So winning na po ito kasi check tapos makakaunang queen dito, mapa E7 or mapa G-pawn, magpo-promote yan. Kaya hindi pinasok ni Fausti yung ganung line. Nag-King E7 muna siya. King H7, ayun, dire-diretso na. Galing, ang galing ni Giri sa endgame. Yun ang kaibahan. G7, at dito po ay nag-resign na si Fausti na naman. Nakita nyo yung diferensya ng level ni Giri at ni Fausti. Si Fausti, napakalakas na ngayon yan. Pero kay Giri, kita nyo yung diferensya, no? Natitrik sa endgame. Endgame ang nakikita kong diferensya. Mas malaman, mas mayaman sa kaalaman si Giri sa mga teknika ng endgame. At yung pangatlong laban po nila, tabla. Diretso tayo ngayon sa pang-apat. Baka naman nakabawi na si Fausti. Nagkapisakan yung game na yun. Ito po yun. White uli si Giri dito, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, pinasok uli ang Ruy Lopez, classical ulit, Knight F6 castling, B5, Bishop B3, Bishop B7, naulit na naman ito, pero this time, nag-Bishop C5 dito si Fausti, at nag-A4, castling, Bishop G5, kanina nag-Bishop C5 din, ano? H6, Bishop H4, ayun, hinabol ng atake, kanina nag-Bishop E7, ngayon G5, yun ang diferensya. Bishop G3 bago nag D6. Ayun, para suportahan yung E5. Kinapture-capture. Ayun, kinakain talaga ni Giri yun. Nag C3 para mag D4. At nag Bishop A7. Nag Knight A3 threat ang pawn sa B5. Ayun mga kamatsas na wala po sa aklat yung tirang Bishop A7. Dahil ito, identify natin ang novelty. No? Nag Knight E7. May tumira ng Queen D7. May tumira na ng King G7. Ayun, may tumira na ng Bishop B6. Pero yung ginawa ni Fausti, sagad ang atras, Bishop A7. Knight A3, tineret muna ang B5 ng Queen B8. Knight C2, Knight E7, H4. Ayan, binasag na kagad ni Giri ang G5 at nag-Knight H5 counter sa Bishop G3. Bishop H2 muna. Nag-G4. Ayun! Yan ang mga kulang dito. Yan ang kailangan pag-aralan dito ni Fausti, yung mga ganitong teknikan. Na isahan na naman siya, G3. Dito kasi mga kamatsas, bago tayo tumungo dyan, pag kinapture kasi yung sacrifice knight, ito po yung gagawin, may queen takes G4, check. Di obligado, ibabalik yung knight. May bishop takes E5. Paano ngayon yan? Hindi naman makatulak ng pawn kasi nakapin. Kung iyaharang naman yung knight, kakainin lang yan. Hindi nga makakapture kasi nakapin, matchas pa. Aray ko! Ang galing ng mga technique ni Giri, lupit. Kaya dito, ginawa ni Fausti, nag G3 na lang. So, hindi naman makapalag yung F-pawn dahil nakapin. Kinapture na lang, capture, tapos chumek. Gumanon, and then capture, timplado. Di pa rin pala makapture yung knight, o gustuhin man kasi may capture, bitin yung knight E7. Hindi pa rin, bawi pa rin talaga. Malupites. Nag-Queen E8 si Fausti, Rook A1, tineret ang bishop. Nag-Knight C8, depensa, para may threat na rin sa knight. Knight G4, inatake yung pawn H6, Queen E7, and Knight takes H6. Naku, lasog-lasog ang nangyari. Ilan na? 3, 4, 4, 3 pawns up. Sakit ng nangyari kay Fausti, 3 pawns down. Kinapture pa, in-exhibitionan pa ni Giri. Kain. May ganun nga pala. Nga pala, mawawala nga pala yung bantay sa E7. Halos pinaglaruan lang. Resign po si Fausti, mga kamatsas. Nakita niyo yung diferensya. Ang layo, no? Ang layo pag Super GM ang kalaban talaga. Fresh champion sa FIDE Grand Swiss itong si Giri. Itong batang ito, talagang marami pang matututunan to. Actually, binabatak talaga siya ng ICC. Ini-sponsoran ng ICC yung mga matches niya. Tulong po yan kay Fausti at siguro hinahabol nila yung youngest grandmaster. Tatalunin nila si Abhimanyu Mishra kung matatalo pa nila. Si Mishra kasi 12 years old lang, grandmaster na Yung taga USA na parang Indian ang muka. Itong si Fausti, nakakuha na po siya ng first GM norm. Ewan ko kung hahabulin nila.
Kailangan nilang pasalihin ng close tournament ito na standard ang time control. Ayan po mga kamatyas, ano, at na-miss kong mag-analyze dito sa studio, sa kwarto. Nakasarap. Grabe, nung nasa Russia kami, talagang wala akong magawa eh. Di ako makapag-upload eh. Kailangan gumamit ka pa ng VPN, pero yung VPN, nabablock din. Binablock lang nila. So, hindi ako makapag-upload sa YouTube. Kung gaano katagal kami sa Russia, hirap po ako. So, sa Facebook, nakakapag-upload, pero bihira pa rin. Talagang matindi ang seguridad ng Russia sa Facebook and YouTube. Pero dahil nandito na po tayo sa Pilipinas, magagawa na nating mag-upload uli araw-araw hanggat maaari mga kamatyas. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito sa match nila Giri at Fausti. At kung meron pa kayong gustong ipa-analyze sa mga na-miss natin itong mga nakaraan, lapag nyo lang po sa comment section below. At sana po ay panoorin nyo yung mga unti-unting ina-upload ko ng mga recorded videos galing sa doon. Buti nakapagpaalam ako na gusto kong makuhanan yung laro ko. So, pagtiyagaan nyo na po, pakisuportahan, pakishare din sa ating Facebook Kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo ulit sa mga susunod pang chess updates.